lang, medyo kakaiba ang sitwasyon din ng iyong mga anak. Normal naman sila. Opo. I mean, normal. They go to a normal school. Opo, regular school. Regular school. Pero may mga sintomas na nakita si Sarah at si Curly. At nalaman na lahat ng apat mong anak ay may ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Sabihin, anong ibig sabihin nun? Hyper sila. Hyper. Oo, malikot. They cannot, yung attention span nila, sobrang short. So, nung kay Gerard, siya yung una napansin ko na ang likot, hindi siya mapigil sa isang upuan. Kailangan niya umikot. So, pina-check namin sa developmental pedya. Kahit nanonood ng TV? Oo, okay, malikot siya. Talagang ikot na siya ng ikot. Oo. So, pina-check namin siya sa developmental pedya. Doon namin nalaman na may ADHD siya. Nung time na yon, kailangan mag-therapy siya, yung occupational therapy and speech therapy. Hindi na siya nag-speech, sorry, occupational therapy lang siya. To teach him to calm down. Kasi ang way of calming him down nung time na yun, yung sa tingin ko nung time na yun, nung hindi ko pa siya pinapacheck, yung gadgets. Yung pala mas lalo siya na-aggravate kasi nanggigigil siya, kailangan niya talagang kumilos. Nung may mga ways na para kalma siya. And hindi ko din sila tinreat as if special sila. Kasi normal kids lang naman sila na if tinreat mo silang special, they will come to a point na hindi na nila malaman kung ano yung tama at mali. Kasi tinitreat mo silang special. Parang you're making excuses sa may ginawang masama, ay hindi, hayaan mo lang siya kasi special siya. Ako hindi. I tell them off, or papagalitan ko, or pagsasabihan ko. Na parang normal na bata? Normal na bata, oo. Kasi pag hindi mo ginanon, hindi na nila alam kung ano yung tama at mali. Oo. Okay. So, yun yung way of disciplining them noong time na yun. Yung sumunod, binabantayan ko na baka may same symptoms din. Which is, yung kay Gerald kasi may yung sensory problem. Yung kanya play. Pero yung pala nakakasakit na siya ng bata, natulak niya. Oo. So, umabot din sa point na, syempre yung time na yun, ang ADHD, bago lang sa hindi katulad ngayon, accepted na siya. May umabot sa time na I put him in a regular school na pinipetition siya ng magulang para tanggalin sa... Totoo? Oo. Oh, so, nagwagi ba yun? Hindi naman? Ako na nag-decide to move him to a different school na kayang i-handle yung kids na may hyperactivity. But normal school, just Regular the same? school din, within Pasig. Tsaka kasi nung time na hindi ko naman ma-afford na padala sa magagandang school na kayang i-manage, yes. So ngayon, lahat ng apat meron? Meron. Different degrees? Yung second child ko, parang may academic delay lang siya. So, yung pangatlo at saka pang-apat, okay na sila. Discharge na sila. Pero may interventions pa rin kami for English tsaka academic intervention for English and math. So pwede pa lang kung ikaw ay may ganong sintomas yung mga anak mo, may iba nga 30 years old na, tsaka lang sila nagpatingin at na-diagnose na kaya pala ako ganito. May ADHD ako. So pwede pa lang ma-reverse. Pwedeng maging normal. Pag continuous yung therapies and interventions nila. Kasi umabot din sa point na bibigyan sila ng medication, which is parang hindi ako ayoko ng medication kasi baka ibang organs naman nila sa katawan nila, yun na magka-diferensya. So, intervention talaga ang pinili ko para sa mga bata. Ngayon, yung eldest ko si Gerard, the 22 years old, siya, third year student siya sa Mapua for civil engineering. Ayun. So, yun yung worry mo bilang parent na they can't cope. So, ngayon, medyo yung struggle before nung maliliit sila, up to now, parang napagdaanan ko pala yun na lahat sila, dinadala ko sa therapy sessions para lang maging okay. Oo. Itong si Sarah, napaka-action pack ng buhay. Pero sanay ka sa bakbakan. Yes po. Sanay siya sa bakbakan. Kaya pinasok na rin niya ang politika. Ganon din yun eh. Yun ang pag-usapan natin. Kasi ang dami, pumunta kami dyan, ang dami nakapila. Yung pala, hihingi ng tulong. Opo. Parang kapwa ko mahal ko itong kanyang building dito po sa Pasig. Yan ngayon ang aalamin natin. Anong klaseng boxing naman itong nangyayari ngayon sa gustong pasuking universe ni Sarah Diskaya? Nung una ko siya makita, parang may kakaibang naramdaman na ako sa kanya. Kaya lang syempre, para sa akin, parang tingin ko ay hindi ako karapat-dapat sa kanya kasi alam ko meron sila at ako naman ay talagang walang-wala din at salat sa buhay ng mga time na yun. At tingin ko, yung aming karanasan sa pag-construction ng iba't ibang klase ng mga hospital, iba't ibang klase ng school, iba't ibang klase ng mga housing, tulay, flood control,
At ganoon din yung karanasan namin na kami ay dating naging wala. Kung ano ang tagumpay na aming tinatamasa ngayon at ano ang kaalaman at skills na binigay niya sa amin. Plus yung aming damdamin na kung ano ang nararamdaman ng isang taong wala. Mas madali naming maunawaan sila at matupad kung ano man ang kailangan nila. Napunta sa ganitong tugatog ng tagumpay sa buhay, sa iba't ibang larangan, at ngayon, dahil sanay sa bakbakan na rin tayo sa negosyo at politika. Diba? Pero bago yung politika, negosyo muna. Right? Kasi, syempre, 4 ang anak. Mahirap din, kailangan matutong maghanap buhay. Paano ka na, ano nga ba yung pinasok mo? It's construction, right? Construction. Paano ka napunta sa construction? Nung umuwi kami sa Pilipinas nung dalaga ako, nag-supply ang dad ko, nag-umpisa sa supplies. And nung nakaipon na siya, nag-umpisa kami ng construction business ang daddy ko. So nung nag-asawa na ako, yung asawa ko naging foreman ng daddy ko. Totoo? Oo. Yun ba yung tinapos din yung pareho sa kolehiyo? Hindi, pareho kaming computer management ang tinapos namin. Okay, pero ang construction na pag-aaralan. Na pag-aaralan. So naging foreman yung husband ko sa negosyo ng daddy ko. Umabot sa point na sinabi niya, Daddy, baka pwede kaming makahingi ng maliit lang na project. So nabigyan na ng daddy ko kami ng maliit na project sa yung gate ng barracks or cementerio ng City Hall. So ginawa namin yun, nung time na yun, maliit lang na halaga yun, pero sa amin parang feeling namin ang laking achievement. Nahihirapan kami kasi first time kami sasabak sa construction business, business management kami. So wala kaming background. Correct. Yung pala, napag-aaralan din siya. Kahit hindi ka inhinyero. Oo, opo. Ano yung struggle nyo nung una? Ano yung pinakamahirap na bahagi nung pagsisimula ninyo? Yung, syempre, yung time na hindi kami makakuha ng mga projects, yun yung struggle. Kasi pag nakakuha ka, syempre, alam mo, may income ka. Pero pag wala kang project, parang weather. Unlike kung nag-work ka sa isang trabaho, alam mo, every 15-30 may sahod ka. Totoo. So dito, hindi ka sure kung kailan ka makakasingil, kung kikita ba yung project na ginawa mo. Tapos may 4 ka pang anak. So talagang struggle sa amin mag-asawa. Naku, pero ano ang sikreto? Paano nyo nalaktaw yun? Venture sa ibang negosyo, nag-try kami magtahian. Tahian. Opo, kumpleto kami sa lahat ng makina, parang over 100 sewing machines meron So kami. pwede rin ako magpagawa ng kurtina sa inyo? Nung time na yun, pero kasi talagang ang hina din ng kita kasi minsan yung mga checks namin from companies na pinasukan namin para mag-subcon for tahian, mabot ng 120 days. So sabi ko, paano tayo mabubuhay nito? Pinabenta ko lahat ng makina at nag-focus na lang kami talaga sa construction. Nagturo pa ako sa isang school for English teacher kasi because of the accent, kaya kong magturo. Nag-sideline muna ako noon, yung asawa ko nag-sideline din nagpagbebenta ng bubong, hanggang nag-focus na lang talaga kami sa construction. Kasi parang hindi pa kailangan namin talaga ng stable job noong time na yon. Correct. So I think yung secret is talagang magdire-diretso lang, ano? Opo, tsaka Una, walang wag choice. Wag mawalan ng pag-asa. Oo. Parang kasi kami mag-asawa, team kami nung nasa construction kami. Minsan siya nagda-down siya. Bilang asawa, parang i-uplift mo yung spirit niya na kaya natin. Kasi minsan talaga nasa point ka na hindi mo na alam kung anong gagawin mo para mabuhay yung pamilya mo. Kasi andyan na yung bills, andyan na yung mga tuition fee ng mga anak mo, kailangan mong bayaran. Ano na nga siya yung installment basis pero nagde-delay ka pa sa pagbayad. Oo, nangungutang pa daw kayong 5-6. Opo. At sinuong mo ang baha Yes. para lang makuha ang pera. Ano yun? Panahon ng Oo. Ondoy? Nung panahon ng Ondoy, nagtuturo ako sa isang school. Walang-wala talaga kami. So, nangutang ako sa isang agency na parang 5-6 ang tubo. Sa Singalong area siya. Pumunta ako, Ondoy noon. So, baha siya. Naglalakad ako, nakuha ko nga yung check-in, naglalakad ako umiiyak kasi parang awang-awa ako sa sarili ko. Sabi ko parang nagtapos ako ng 4 na taon sa kolehiyo tapos ito lang yung mangyayari sa amin. Para kaming kawawa, para kaming talagang sinakluban ng Langit at lupa. Yes. Oo, tapos may 4 ka pang anak na may diferensya, kailangan mag-therapy. In between na nagkakasakit din sila. So parang hindi mo alam kung saan resources, minsan wala kang panggatas, pang diaper. Hihiram ka sa magulang mo, ayaw mong humiram, syempre kahit papano, sabi ng parents ko, kung ano yung pamumuhay ng family mo, yan ang panindigan mo. So, yun yung talagang pinanindigan namin. Pinanindigan nyo talaga, nagbenta pa ng bubong si Curly. Opo. Pero ang iba sandok ang binibenta. O kaya beauty product, siya bubong talaga. Oo, ang binibenta niya, pinasok ibang mo. klase ang kwento ninyo. Kaya sanay ka sa pagdidiskarte. Opo. At saka yung pagiging maparaan. Hindi ba? Kasi yung iba tayo pinapanganak ng maayos ang buhay eh. Opo. Yung hindi na alam yung, alam mo yung pangangailangan ng iba,
Kaya siguro para sa iyo, parang ramdam mo yung pangangailangan din ng iba kasi pinagdaanan mo rin. Opo, napagdaanan. Oo, doon pa lang sa kwento mo parang, okay, kaya naman pala. Mhm. Kaya naman pala, pagkatapos ng kanilang negosyo, teka muna, kailan kayo naging big time? At obvious naman, naging big time na kayo. May nagyaya sa akin na gusto mo sumali sa isang agency ng government, magkontrata doon. Sabi ko, o sige, basta mabilis sumingil. Kasi doon sa agency na inaanuhan namin, ang hirap maningil, 6 months to 1 year. So, ang hirap mag-return ng investment mo. So, nag-try kami, binigyan kami ng listing. Sabi sa amin, sabi ko, ito, gusto kong project na to, ito. So, pinuntahan namin yung agency na yon para sabihin na gusto namin yung project. Nagbigay ako ng pera, parang final savings namin. Only to find out, tapos na yung project, naniningil na yung contractor. So, naloko pala kami, na-scam kami. Ayun. So, nung time na yon, sabi ko, hirap na nga kami sa buhay. Tapos may manluloko pa sa'yo. Nagkaroon ako ng parang mild heart attack because of that. Ay. Na-stress ako. Wow. Pero nalagpasan pa rin. Nalagpasan pa rin na. So, dyan na kayo umasenso sa government contracts? Yes, nag-start na. Nagbabayad naman ng gobyerno? Nagbabayad. Maganda yung, parang doon namin naramdaman na nag-iba yung buhay namin. Kasi hindi na ako kailangan kumatok sa pinto ng nanay ko, daddy ko na baka pwedeng makahingi ng konti para sa pang-diaper at gatas. Napapasyal na namin yung mga anak namin sa labas. Nakakapag out of town kami. Doon namin naramdaman, ay maganda pala nagiging takbo ng buhay namin. At ngayon, 200 na ang empleyado. Opo. Dami rin, ha? More than, actually yung 200 is within the building, pero may mga employees pa kami on site. Oo, kasi on-site. Contractual yung mga yun, hindi ba? Opo. Kasanay talaga kayo sanay kayo sa hirap. Alam nyo ang damdamin ng mahirap. Opo. Alam nyo ang pagdidiskarte sa buhay. Opo. Alam nyo ang pakikipagbakbakan sa buhay. Kaya ngayon bakbaka naman tayo sa politika. Pero smart city na sinasabi namin na maging maganda yung pamumuhay nila, mabigyan sila ng pabahay kasi yan yung wala dito ngayon, walang pabahay ang mga Pasigueño ngayon. Ay, ang ganda. Kasi yun ang naranasan mo sa abroad. Yes po. Yun ang maganda sa karanasan mo sa abroad, no? Mhm. Yung pabahay. Opo. Parang importante yun. Marami bang nangangailangan ng bahay dito sa Pasig? Yes po, lalo na sa mga areas ng katulad ng floodway, yung East Bank and West Bank. Naranasan namin, o nakita namin sa sarili namin mata na lalo na pag nagkaroon ng bagyo, yung nakalipas na bagyong Karina tsaka Christine, sila yung unang na babaha eh. So maganda na bigyan mo sila ng bahay na hindi sila nag-aalala kung yung safety ba nila, kailangan nila palaging lumikas sa mga centers or kung saan man sila pwedeng lumikas. So, nasa construction kayo, Sarah, di ba? Opo. Ito nga isagot mo sa akin kasi ang dami ko nang ginagawang mga istorya, nababasa ko sa balita, na binaha itong lugar na ito at next year, ganun ulit ang kwento, binaha ulit at mas grabe pang baha at ngayon, baha ulit. Ano ba ang kailangan gawin para hindi na bahain? With Pasig, no, parang nakita namin kasi it's not enough na i-declog yung mga drainage systems. Ang Pasig kasi ang population nag-increase, hindi naman siya nagde-decrease. Kailangan i-upgrade natin din yung mga drainage systems natin dito sa Pasig. Laliman siya para medyo mabawasan man lamang yung floods dito. Laliman ang drainage. Opo. Malaking trabaho ba yon? Medyo malaking trabaho Ayun. yun. At kailangan pondohan, ano? Opo. Kailangan pondohan. Pero gagawin mo yon. Yan. Kasi yun nga yung sinasabi ko, yung expertise namin as contractors, yan yung gusto namin i-share dito sa Pasig. Ayun. Oo, bilang contractor, biro mo yung... Kasi everyday, we do it naman eh. Oo, everyday. Tama. At dahil napag-usapan na natin yan, ang kanyang kandidatura bilang mayor at yung lahat ng kanyang dinaanan sa buhay, dito na tayo sa karangyaan. Napagod ako sa kwentong buhay mo, ha? Parang pinagdaanan ko din lahat ng hirap. O dito naman tayo sa mga magagandang bagay na titingnan natin kung paano mula sa sobrang kahirapan, nandito naman tayo sa ituktok ng mundo para kay Sara Diskaya. Masaya ako dito. Yun ang pinaka-importante eh. Pag masaya ka at kontento ka. Mabait po yung mag-asawang yan. Hindi ka nila pababayaan. Nung pandemic, marami ang wala na trabaho. Maraming kinapos. Pero sila, dahil pamilya ang turing sa amin, alam nila yung pangangailangan namin. Hindi mo kailangang humingi. Ibibigay nila. Wow! Yun lang ang masasabi ko. Alam mo, pagpasok ko pa lang dito, sabi ko na kagad, "Hay, pwede ka magtayo ng isa pang building dito sa loob ng isang palapag pa lang ng building ninyo dito sa Pasig." Gaano katagal ginawa itong building na ito? So, it took us about a year for the whole building to be. Wow, 1 year lang talaga. Alam mo, pag may tao ka talaga, no? Yun ang pinaka-importante. So, in building, ano naman ang prinsipyo mo? Ano ang pinaka-importante
na bahagi ng pagtatayo ng isang gusali? Syempre yung structure niya, kung stable yung structure niya, yung syempre gusto natin matibay, baka mamaya biglang gumuho yung building mo. Yun ang importante. Yung foundation. Yun ang importante. Parang pwede rin gamitin yan sa buhay, no? Na ano ang pinaka-importanteng bahagi ng pagtatag ng kahit na anong bagay? Foundation. Foundation, Yes. yun. Sa pamilya, sa negosyo, Yes. at kahit sa holding public office. Yes, definitely. Ako, para nakikita ko na itong mga koleksyon ni Curly, mahirap nakawin kasi ang lalaki. Hindi mo hindi mo mabubuhat. Opo. Mahilig siya sa malalaking mga bagay, no? Parang talagang 2.0 lahat. Pero baligtad sila. Kung mga gamit pambahay ang hilig ni Curly, ang hilig naman ni Sarah ay kotse. Paano nangyari yon? Ang laruan mo ba nung maliit ka ay Matchbox? Hindi naman, pero natutuwa ako kasi na kapag sakay namin yung buong family, tumatravel, gusto ko yung mga big SUV cars. So, yun yung naging parang collection ko. Nauna, tinututulan ako ng husband ko. Pero nung along the way, sabi niya, ay maganda palang nakikita ng ibang mga clients natin yung mga kotse. At least they know na may capacity pala tayo na mag-execute ng mga projects natin. So parang ano na rin, branding. Yes. Parang part of promotion, branding. parang promotion na rin. Masabi ko nga yan sa asawa ko. Baka bigyan din ako ng maraming kotse Yes. para sa branding ko. Pero totoo yan simbolo kasi siya ng ng Status success. ko. Ng Yes. success. Ibig sabihin, magaling ka sa ginagawa mo. Yes. Right? Opo. At doon na nga nag-start yung pagbibigay sa iba noong medyo inulan na kayo, binaha na kayo ng grasya. Yes.